Nagsimula ang ating kwento sa isang lugar na kung tawagin itong Silver City. Habang makikita rin naman natin ang mga tao sa gilid na mga abala sa kanilang minumungkahing paninda. Ika nga ng mga ito sa isang lalaking sa harap nila ang bagong Cervezang whitening potion ay isang mahiwagang potion. Sir, kailangan mo ba ng sigarilyo? Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagkaabala nito ay may isa naman mga kalalakihan na mga tagataguyod ng batas at binapatabi nila ang nakaharang sa daan. Ayon din sa mga bulong-bulungan ng mga nakakakita na mga tao na kung may nahuli na naman ba silang bagong preso. At nasabi rin nila mga lobo, sabi nila kaya pa nilang baluktutin ang bakal, ligtas ba talagang ikulong ang ganoong mga halimaw. Saad ng isa, huwag kayong mag-alala, ang Silver City natin ay may dalawang kayamanan. Dahil sa ang isa ay mithril ore na mas matigas pa sa bakal. At ang pangalawa ay ang Grand Prison na gawa sa mithril ore. At makikita rin naman itong nakakulong na nanggagalaiti sa galit na animoy isang kalahating lobo. Ayon pa sa lalaking ito na kung nakaturo mayroon silang magic circle na nakaukit ng silang magic sa Rose Prison. Dagdag pa si Lord Aiden Galord mismo ang nagsisilbing warden. Kapag nasa loob ka na walang paraan para makatakas. At sa kalagitnaan ng gabi dito ay may bigla na lang nga na isang kamay tumaas sa lupa. At nang makaahon siya ay masaya nga itong napapasabi dahil sa wakas nakatakas din siya. Hayag niya nga na tuwang-tuwa, Aiden, ikaw na idiot, akala mo makukulong mo ako. At sa wakas nakatakas din siya at pagdating sa talino hindi ka pa rin makapantay sa akin. Siya lang naman ang tinatawag na Blood Princess Ophelia. At nasabi niya rin dahil sa kanyang paghihirap sa bilangguan dahil sa 2 taon inabot ng buong 2 taon siya. At hindi niya rin inaasahan na ang kakatwang bilangguan na ito ay itinayo sa pundasyon ng mithril. At nasabi niya rin na pero sulit naman ang lahat, tingnan mo ang kabilugan ng buwan ng hangin ng kalayaan na ito. Tinatanggap ba ako nito sa muling pagbawi ng kanyang kalayaan? Gayunpaman sa kalagitnaan nito ng kanyang kasiyahan ay may bigla naman rito nagsabi sa kanyang likuran. Ang ingay mo naman, hindi ka pa nga nakakalayo, hindi ka ba natatakot na hindi kita mahahanap? Nakinapang lalaki naman rito ng kanyang mata at nasaad niya rin matawag ang pangalan nito na Aiden. At nang lumangan siya ay siya ka rin inilawan rito itong si Ophelia. Hayag niya nga kay Ophelia na nanlilisik na mga mata nito, mayroon ka pang 78 taon na natitira sa iyong sentensya, mukhang madadagdagan pa ngayon. Warden Aiden, at siya ang ating bida. Sa pagtataka ni Ophelia na kung paano nalaman ni Aiden na nakatakas siya nito. Ayon rin kay Aiden, pasensya na isang vampira na hindi kailangang gumamit ng banyo pero gumugugol ng 2 oras doon araw-araw. Kung hindi ka naghuhukay ng tunnel, nagmemerienda ka ba sa hating gabi? Hayag naman ni Ophelia na bahagya ikinatakot na kung natuklasan mo na pala, bakit mo pa hinintay na hulihin siya? Sambit ni Aiden na syempre para makahuli ng isang tipikal na kaso para sa publisidad. Dagdag pa niya ang maharlikang dugong prinsesa na piniling hamukay ng butas at tumakas. Hayaan ang ibang mga preso na makita ang iyong kaawa-awang kalagayan. Kaya't napamura na lang nga ito si Ophelia dahil sa tila pinaglalaroan lang talaga siya nito. Gayunpaman mariin niya rin naman sinabi kay Aiden na mukhang isa lang sa atin ang makakalabas dito ng buhay ngayon, warden. At nasabi niya rin 2 taon na ang nakalipas, nagkamali ako at nahuli mo ako sa pagkakataong ito, hindi ko nauulitin ang mga bagay na pagkakamali niya noon. Ngunit sa labis niyang inaasahan na nag-iisa lang itong si Aiden ay bahagya naman rin siya napalingon. Dahil sa tila may nakatutok nito na kung anong bagay sa kanyang ulo. At dito ay makikita niya nga ang isang shotgun na nakatutok sa kanya dahil sa inutusan raw sila ni Alden na hulihin ito at ibalik sa bilangguan. At siya lang naman ang nag-isang kinakatakutan na tinatawag nilang prodigy assassin Evangeline Crimson. Habang makikita rin naman sa itaas ni Ophelia ay may bigla rin may isang ibon na lumilipat at paikat sa ere. At nang lumapag ito sa lupa ay nasabi niya nga kay Ophelia, ang bagal mo naman, kalahating araw na akong naghihintay sa iyo. Siya lang naman din ang tinatawag nilang nag-iisang witch daily. Na kinabahagya lalong ikinatakot ni Ophelia at nasaad niya rin na hindi ba kayo ang mga prominenteng tao sa kontinenteng ito. Subalit sinagot naman siya ni Asina, isang necromancer, na kung pwede bang makuha niya ang abo ng vampira para sa sarili niya.
Sa takot nga rito ni Ophelia ay nasabi niya pa na kung bakit kayong lahat nagiging alipors para sa lalaking ito. At nasabi niya rin na magsama-sama tayong apat si Aidan na bastard ay patay na. At pasigaw niya ring sinabi sa tatlo na kung ayaw niyo ba ng kalayaan. Subalit parang wala naman ito sa tatlo na ang mga pinagsasabi ni Ophelia na parang nababagot pa nga ang mga ito. Ayon din kay Aidan, huwag kang mag-abala, nakipagkontrata sila sa akin. Pinabuti ko ang kanilang mga kondisyon sa bilangguan kapalit ng kanilang tulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Dagdag pa ni Aidan na naglalabas ng killing intent at nanlilisik na kanyang mga mata. Natanungin kita ulit kung kusang loob ka bang babalik sa iyong selda o bubugbugin kita hanggang sa mamatay at itapon ka pabalik. Ayon rin kay Ophelia, damn humans, akala nyo ba wala akong dignidad tulad nila? At bigla-bigla na lang nga itong tumatawa na tila nasisiraan na ng ulo dahil sa mas mabuting pang mamatay kaysa hindi malaya, huwag maliitin ang determinasyon ng isang maharlikang dugong prinsesa. Babala nga ulit ni Aidan sa kanya nito ulit, kung maglakas loob kang dumampi sa akin kapag nahuli kita. Itatali kita sa isang krus, pupunuin ng bawang ang iyong bibig at iiwan kita sa ilalim ng araw upang maghurno ng isang araw. Kaya naman ay sa tapang at lakas ng loob ni Ophelia na magsagot-sagot kay Aidan ay nagbago nga ito ang kanyang pag-uugali. At napasabi kay Aidan na, "Oh, Lord Warden, lumabas lang ako para magmasid sa buwan, bakit mo ako tinatakot ng ganito?" Na ikinainis rin naman ni Aidan dahil sa kanina lang ay ang tapang-tapang nito. At pagkatapos dito ay inihayag nga ni Aidan kay Ophelia, "Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo, huwag mo akong pilitin na buhusan ka ng banal na tubig." Kaya naman ay di na rin itong nagrereklamo pa si Ophelia na kung gawin ang sinasabi ni Aidan sa kanya. Habang papasok siya nito sa bilangguan, ayon nga sa kanya si Aidan Gallard ang kilalang malakas na tao sa kontinente. Isang sharpshooter, isang master swordsman, isang prodigy sa mahika-iba't ibang titulo ang iniuugnay sa kanya. Ang kanyang pangalan pa lamang ay sapat na upang manginig ang mga erehe. Sa kasamaang palad, hindi ako ang tunay na Aidan, patay na siya. Ako ay ipinatawag sa kanyang katawan, ng kanyang mga kasanayan at karanasan ay hindi ko alam. Sa kabutihang palad, dati akong isang gwardya ng bilangguan at alam ko ang mga pamamaraan. Ang pagpapanggap bilang warden ay madali, ngunit at nang makapasok sila nito sa loob kasama ang mga gwardiya ni Aidan, dito nagsisigaw naman rito itong mga nakakulong sa mga selda. At dito ay pinagmumura nga nila si Aidan at nagsabi rin sila, "Kung may lakas ka ng loob, pumasok ka at labanan mo ako ng one-on-one." Habang may nagsisigaw rin, "Halika at dilaan mo ang mga paa ko." Kaya naman naghayag na lang din itong si Aidan sa kanyang sarili dahil ang lugar raw na ito ay naglalaman ng pinakamapanganib at masasamang babaeng bilanggo sa buong kontinente. Sa nanggagalaiti na mga bilanggo na ito ay galit na galit nga sila kay Aidan. Hayag nga rito ng demon na ito, "Kung mayroon pa akong letigo, hahampasin kita hanggang sa mamatay ka, Aidan." Ika nga rin itong isang dragon na tumatawa pa, big boss ng bilangguan bumibisita para sa kasiyahan. Sambit rin nitong succubus, "Lord Aidan, mahal ko, miss na kita, pasok ka at umupo sa tabi niya." Sambit rin ng isang ito, "Aidan, ikaw na bastard, halika at suntukin mo ako." At matapos ang mga bangayan ng mga nakakulong na mga halimaw ay nasabi nga ni Aidan sa kasama niya nitong gwardiya na patayin ang ilaw. Na sinunod naman agad ng gwardiya na, "Opo, Warden." Ayon din kay Aidan, ang mas masahol pa ang pangalan ni Aidan Gallard ay hindi na sapat upang kontrolin ang mga bilanggo dito. Habang naglalakad sila ay nagsabi naman itong demon na kay Aidan, "Isa kang impostor, bata. Hindi ka na ang maalamat na si Aidan Gallard." Dagdag pa niya, "3 taon na ang nakalipas, ang kamandag ng aking ahas ay itinurok sa iyong katawan noong labanan natin. Ngayon isa ka na lamang basura na nangangailangan ng tulong kahit sa paggamit ng banyo." Kaya't mas lalong nga ang mga nag-iingay dahil sa matagal na raw nilang napansin ang kanyang labis na kahinaan. Kahit na maghimagsik sila, wala siyang paraan upang lumaban. At lubos naman din ito pinatatahimik ng mga gwardiya dahil sa wag daw itong mag-iingay. Subalit mas lalo common rin ito ikinatuwa ng mga demon. Pahayag nga rin ng isang ito, "Ngayon ka na nasa iyong pinakamahina, Lord Warden. Tingnan natin kung gaano karaming lakas ang natitira sa iyo." Dahil sa minamaliit talaga nila si Aidan ay sumigaw nga ito ng napakalakas na tumahimik daw ang mga ito.
habang naglalabas ng liwanag ang kanya nitong kamay. At kasabay rin niyang itong itinaas na mas lalong tumitindi ang pagkaliwag sa dahilan pa nagsisigaw ang mga bilanggo. At napapasabi na lang sila na kahit ang mga bilanggo ay may karapatang pantao ire-report raw nila ito. Habang ang isang naman ay nagsisigaw rin na nagbibiro lang daw siya warden. Wika nga naman ito sa sarili niya nito wala akong anumang cheat light system o pambihirang talento. 2 buwan ng walang tulog na gabi at natutunan ko ang pinaka-basic na flash spell katumbas ng isang flashbang. Kung talagang nakatakas ang mga bilanggo tiyak na pagkakagatin nila sila. At sa pamamagitan ng pamumuno ni Aiden ay sinabi niya nga sa mga gwardiya na ilagay ang nanggugulo sa solitary confinement. At pagkatapos ay sa hawak ng gwardiya pagbubukas ng pintuan upang lumabas na sila nito. At dito sa pagkalabas nila ay may isang rin putol sa sandata ang tumilapon sa kanilang harapan nito. At kasabay rin ng pagkatilapon ng mga ibang gwardiya na tila may agresibo lumalaban sa kanilang pagbabantay. Ika nga ng isang gwardiya ito na kung huwag kang gumalaw manatiling kalmado kapag humaharap sa kamatayan. At nasabi nga rin ng isang ito kay Aiden Warden ito ay isang bagong inmate na mamamatay. Ang lobo na ito ay hindi madaling kalaban kaya mag-ingat ka. Kaya pala ay nagtitipon ng mga gwardiya dahil pala sa nagwawala di man na itong nahuli nila. At nagsisigaw rin ito na dapat kayong lahat mamatay. Dito ay inaabot nga ng gwardiya ang papel kay Aiden ayon nga sa kanya si Veronica ang werewolf ay orihinal na isang opisyal ng pulisya sa Silver City. At nasabi niya din habang iniimbestigahan ang isang kaso ng pagbebenta ng pekeng alak nagpadalos-dalos siyang binaril at pinatay ang may-ari ng bar. May sapat na ebidensya kaya't siya ay sinintensyahan ng kamatayan at pinatay pagkatapos ng 1 buwan. At sa nakahandose na walang malay na babae nagsaad nga siya nito na ang punong warden ay nagbigay ng isang sedative injection. Hayag ni Aiden na dalhin siya sa dressing room. Subalit nang papaalis na itong captain ay nagsaad rin itong si Aiden na mangyaring manatili raw muna ito. Sinabi ni Aiden nag-apply ako noong nakaraang buwan upang magtayo ng karagdagang mga selda. Ngunit walang tugon mula sa mga nakatataas. Sa kasalukuyan maraming mga selda ang siksikan sa maraming mga bilanggo. Kung magpapatuloy ito may panganib ng isang riot. Sinagot naman din siya ng captain hayag niya nga Lord Aiden, ilang taon ka na ang punong warden hindi mo pa ba naiisip ang mga paghihirap ng mga nakatataas? At nasabi niya rin mayroong higit sa 1,000 mga bilanggo sa Rose Prison, at ang mga gastos sa pagpapanatili para sa 1 taon ay maaaring pakainin ang mga slum sa loob ng 100 taon. Dagdag pa niya at kung isasaalang-alang ang mahabang buhay ng mga hindi tao na bilanggo, ito ay parang isang walang katapusang hukay kailan ito matatapos. Kaya naman din ay nasabi nga rin ni Aiden hindi ko maintindihan paano ito nauugnay sa akin. Ayon nga sa captain hayaan mong sabihin ko sa iyo ng malinaw dahil kulang ako sa pagiging sophisticado dahil hindi ako nagmula sa mataas na uri. At nasabi niya rin isipin raw ni Aiden kung ang isang grupo ng mga hindi tao na bilanggo ay misteryosong namatay sa bilangguan. Sa katunayan ito ay magiging isang win-win na sitwasyon. Dapat rin raw ay narinig na ni Lord Aiden ang tungkol sa protesta sa Daylight City. At dito sa labas ay nagprotestan nga mga tao at kanya-kanyang paniniwala saad nga ng mga ito. Paalisan ang mga hindi tao ito ang aming lupain na kalaan para sa aming uri. Sambit naman ng isa kahit papaano tinulungan tayo ng mga hindi tao na mabawi ang kanilang lupain. Hindi natin sila dapat lipulin ng tuluyan. Sigaw naman ng kabilang panig ano ba raw ang sinabi-sabi nito ang mga hindi tao ay mga peste hanggat sila'y nananatili palagi raw silang magiging mahirap. Dagdag pa nila na kung bakit kailangan nating magdusa habang ang mga hindi tao sa bilangguan ay busog at may damit. At ang Rose Prison raw ay angkutan ng mga hindi tao. Ayon din sa captain ang tunggalian sa pagitan ng mga tao at hindi tao ay lumalala na humahantong sa pagkakabahagi at pagtutol. Kung dapat bang give-in ng Rose Prison ay isang paksa ng patuloy na debate. Ang napakalaking gastos sa pagpapanatili ay isang malaking pasanin. At nasabi niya rin kung hindi kikilos si Lord Aiden upang ipakita ang kanyang paninindigan at magdala ng resolusyon sa lalong madaling panahon. Ang resulta ay hindi magiging favorable.
Na sinagot rin naman siya ni Aiden kaya, upang pamahalaan ang opinyon ng publiko ako bilang punong warden, ay kailangang maghanap ng paraan upang patayin ang mga bilanggo sa bilangguan. Hindi naman yata naaangkop, hindi ba? Hayag rin naman ng captain kung gayon ano pang ibang pagpipilian ang mayroon tayo, Lord Aiden. Magbitiw at umalis kasama ang iyong masigasig na kabataan. Huwag kalimutan na nakahuli ka ng mahigit 1,000 bilanggo sa Rose Prison. Nagkaroon ka na ng mga kaaway sa komunidad ng mga hindi tao. At nasabi rin ng captain kay Aiden na hayaan siya nitong magbigay sa iyo ng isang paalala. Marami pa ring tao sa itaas na echelon na gustong panatilihin ang Rose Prison tulad ng aking master na si Anthony. Hanggat papatayin natin ang isang bilanggo upang maibsan ang presyon ng opinyon ng publiko, gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang bilangguan. Dagdag pa niya, hindi ba't ang werewolf na si Veronica ang pinakamahusay na kandidato ngayon? Habang paalis ang captain ay naghabilan pa ito na pagkatapos ng lahat isa na siyang death row inmate. Kaya ang pagpatay sa kanya ay hindi magpapabigat sa iyong banal na konsensya. Ayon nga rin kay Aiden, ang mga hindi tao ay tumutukoy sa anumang lahi maliban sa mga tao. Ang mga tao ay pansamantalang nakipagtulungan sa mga hindi tao upang labanan ang isang karaniwang kaaway. Bilang gantimpala sa kanilang pakikilahok sa digmaan, ang mga hindi tao ay binigyan ng pantay na pagkamamamayan sa teritoryo ng tao. At walang nang digmaan na rin raw ngayon. Gutom, kahirapan, kawalan ng trabaho kailangan ng mga tao. At nasabi niya rin palihim na inilipat ng aristokrasya ang sisi para sa lahat ng ito sa mga hindi tao. Bilang naghaharing uri ng mundong ito, walang sinuman ang nangangahas na saktan sila at kasama na siya nito. Kaya ako ay nakipagkompromiso. Sa ganoong mundo, ang pagsunod sa propesyonal na etika ay isang panaginip ng isang tanga. Ang pagsulong sa petsa ng kamatayan ng isang inmate sa death row ay ang pinakamaawe na pagpipilian. Habang papasok sila nito sa loob ay nasabi rin ng babae kay Aiden dahil wala ng bakanting selda na natitira upang pigilan ang mga werewolf. Kailangan raw nilang ayusin ang isang double occupancy cell. Sinabi rin naman ni Aiden sa babae na kung sino sa tingin mo ang magiging angkop, Fernanda. Ayon sa babae, karamihan sa mga selda ay puno na ng 2 tao, kailangan niya raw muna mag-isip. At di rin naman nagtagal, agad din niya naman sinabi kay Aiden tama ang selda ng succubus ay tila may 1 tao lamang. At dito ay bumungad nga agad sa kanila ang succubus at nagsalita dahil sa naghahanap ba raw ito si Aiden ng lugar para matulog ngayong gabi. At nasabi niya rin, pumunta ka sa kwarto ko, malaki ang kama ko. Hayag rin naman ni Aiden sa succubus at tinatawag na bilang bilanggo 3,307 succubus fae. Hindi ka ba nakalaya sa kulungan noong isang araw? Ayon man sa babae, hindi niya napigilan at lihim na inorganisa ang iba pang succubus para sa kanyang dating propesyon. Alam mo kung anong propesyon, di ba? At nasabi niya rin ito raw ay humantong sa isang malaking bilang ng mga lalaki na na-hospital dahil sa biglaang pagkapagod. Kaya naman ay nagsisigaw nga ito si Aiden dahil sa bakit raw palaging sangkot ito sa mga raid na ito. Na sinagot naman din siya ng babaeng succubus na ay naku, nakagawa lang ako ng maliit na pagkakamali. Ayon rin sa kanyang na may nakakaakit na tinginan, tinawag pa nila akong repeat offender at binigyan ako ng 1 buong taon, sobra-sobra naman. Dagdag pa niya, Lord Aiden, maaari ka bang maghanap ng paraan upang bawasan ang kanya nitong sentensya? Halimbawa, handa akong gawin ang anumang gusto mo sa aking silid ngayong gabi. Kaya agad rin naman siyang sinagot ni Aiden na kung seryoso ka ba. Sambit rin naman nitong succubus na oo, seryoso talaga raw siya nito. Kaya naman ay agad na nga ring ipinasok nila ang babaeng wolf na naging agresibo kanina. Dahil sa hindi ito ang inaasahan ng succubus dahil sa ang akala niyang si Aiden ang papasok, ay nagsisigaw-sigaw nga ito sandali lang raw at kung sino daw iyan. Ayon rin kay Aiden na ito ang iyong bagong roommate na naitalaga sa iyo. At nasabi rin Aiden sa succubus na tandaan kung may napansin kang kakaiba, tawagan agad ang mga gwardya ng kulungan. Kaya ay nagsisigaw na lang itong succubus sapagkat parang hindi raw sila nagkakaintindihan ni Aiden. Ika naman nito ni Aiden na, doktor, inihanda mo na ba ang mga sedatives para bukas? Na sinagot naman agad nila, pupunta raw agad sila at maghahanda para dito kaagad.
At kasabay rin naman sinabi ni Aidan sa kanila, kalimutan mo na oras na para magsara, may mga pamilya kayong dapat balikan. Ipagkatiwala nyo na lang sa akin itong maliit na bagay na ito, umuwi na kayo at para makasama ang inyong mga pamilya. Na kinapapasalamat naman ito nila. Matapos ang mga ilang sandali ay sa kabilugan ng buwan, dito ay naisip nga ni Aidan dahil sa ngayong gabi ang gabi ng kabilugan raw ng buwan. Habang nagdidikdik ito na natila kung ano, nasabi niya rin naman na kung paano mapipigilan ng mga sedatives ang isang werewolf sa ilalim ng kabilugan ng buwan. At dito naman sa kulungan ng succubus ay bigla na lang nga gumalaw nito ang tenga ng babaeng wolf rin at saka rin pagdilat ng kanyang mga mata nito. Habang wala man lang kamalay-malay itong succubus, nagsasalita pa ito na, Sister Meng, makinig ka sa akin. Baka bakla talaga si Aidan. Subalit nang makalingon nga itong succubus sa kanyang likuran ay nang lakiki na lang nagkanyang nito mata dahil sa nakita nitong nakakatakot. Sapagkat ang babaeng wolf na papalapit sa kanyang, sobrang nanlilisik nga ang mga mata nito na tila pagpipirasuhin siya ng buhay. Kaya't napapasabi na lang ito sa babaeng wolf na ano-ano ang sinusubukan mong gawin sa kanya.